Matapos kumain, nagdalawang isip pa talaga ako kung mag-aayos na ako. Ilang minuto pa ako nang masid kina Ali at Aaron na tahimik na naglalaro sa living room. Magkasundo naman sila at nakakita ko, hindi pa babayaan ni Ali si Aaron kaya't naligo ako at kaagad na nagbihis. Are you sure, Ali? Tanong ko ulit nang lumabas ako at muli ko silang dinatnan sa living room. This time they're watching some cartoons. Yes, ate, I am sure of this. Dito lang kami, hindi kami lalabas. I promise. Sabi niya kaya't napabuntong hininga ko at saka lumapit sa anak. Mommy, you are so beautiful, he said before kissing me, so I hugged him tight. Mommy will go somewhere, okay? Be good to your Aunt Ali, I said, and he nodded a lot of times before kissing me again. Yes, Mom? Can you buy me a cake when you get home? I nodded on what he said before looking at Ali who's watching us. Sabihin mo na kay Wilson, ate, sabi niya, pero isang ngiti lang ang nagawa ko. Take care of him, Ali. Sandali lamang ako. Sabi ko na siyang kinatango niya, kaya lumabas na ako sa apartment. Daan-daan ako sa paglalakad kasi hindi talaga ako makampante. Iinom lang ng gatas mamaya si Aaron tapos matutulog na siya. He will be fine. Di naman siya pababayaan ni Ali. Yon ang laman ng isip ko hanggang sa makarating ako sa hotel kung nasan si Eliza. Congratulations! I greeted when I saw that she is crying a bit. I'm so nervous, Ivana. Dapat ikaw na unang ikasal? Oh my God! Kabadong sambit niya kaya't natawa ko. I won't get married. I have no plans. Sabi ko kaya't inirapan niya ako at nagsimula na kagad ang shoot. Mabilis kaming natapos kaya't sumabay ako sa iba pang mga bridesmaids na mga kakilala ko rin ng college. It is like a mini reunion so I became really happy seeing them here. Ivana, we must party. Bar! Miles said so I laughed and shook my head. Pass! I said so she groaned. Come on, we're not getting any younger. At ang tagal mong di nagpakita, we need to get drunk. She was convinced but I just laughed because I don't really have plans since I have a son right now. Pagkarating namin ng simbahan, kaagad na nag-umpisa ng kasal. And since I am one of the bridesmaids, I need to walk in the middle. Maganda ang mood ko at nakangiti ako habang naglalakad. Pero kusang nawala ang ngiti ko na mapadako ang tingin ko sa isang pamilyar na lalaki. He's one of the guests and he's eyeing me like a hawk. Bigla ako natigil sa paglalakad habang lalaki ang mga mata. Madilim ang mga mata ni Wilson. Agad akong hinagod ng tingin bago nag-iwas ng tingin na parang walang pakailam. Nagkatid John ang labi sa sakit sa akin kaya naman nangimi ako nagpatuloy sa paglalakad. I silently prayed that I would not faint. Ivana, Wilson Thompson is here. Di ba may namagitan sa inyo noon? The seduction thingy? Miles whispered when he sat. Napanunok akong dahan-dahan sa nanlalamig na yumuko. Gosh, he still looks so good. Ang gwapo. Friend niya palang, boyfriend ni Ashley. Gosh, walang kupas. Muling bulong niya ulit kaya't mas lalo pa nagwala ang puso ko. Nang magsimula ang seremonya, napatitig ako kay Eliza at sa magiging asawa niya. Napangiti akong mapait dahil alam kong hindi ko mararanasan ng ganito. I never dream of this. Sa buhay ko noon, di ko inaasahang magmamahal ako. I met Wilson and everything happened so fast. Sa sobrang bilis namin nagsimula, ganon din kabilis na natapos. I never dream of marrying someone, not until he came. Pero alam kong malabo yung matupad. The least thing I could do is to be happy for him, from afar. Napayak ako na magpalitan ng vow si Eliza, ang asawa niya. Eliza is a party-goer, like me. Umikot ang mundo namin sa bar noon, pero ngayon kasal na siya. We never expected this. She is a playgirl, but who knows? I never expected that I would have a son. Congratulations. Mahinang bati ko sa bagong kasal pagkatapos. Thank you, Ivana. Wilson, man, thank you for coming. I know you're busy. Biglang sabi ng asawa ni Eliza, kaya mabilis ako napatingin sa likuran. At tatuod ako sa kinatatayuan ko na makita ko si Wilson na papalapit. Bigla ako napahawak na mahigpit kay Eliza at Miles na napatingin din kay Wilson. Nakita ko kung paano niya kamayan si Eliza at ang asawa nito. At dahil katabi ako ni Eliza, sandaling nagtama ang mga mata namin pero sandali lamang. Congrats, man, he said using his deep voice. I'm expecting you to be the next. Nanunuyo ang lalamunan ko dahil doon. Let's take a picture. Someone shouted so I looked at the camera. Hindi ako sigurado kung maganda ba ang kuha dahil masyado akong gulat at di ko maipaliwanag ang emosyon na naglalaban sa loob ko. Ang bango niya. Miles whispered and I know the guy she is pertaining to.
Wala sa sariling napalingon ako kay Wilson dahil sa sinabi ni Miles. Kasalukuyan silang magkausap ng asawa ni Eliza, and this time I got the chance to check his face. He's wearing his casual black tux and his hair is well fixed. Ang matangos niyang ilong medyo pinagpapawisan at sa ngayon, malinis ang mukha niya. He's surely shaved. I used to watch how he shaved back then when we get to sleep together, whether in my condo or in his condo. And this time he is so near yet it feels like I cannot reach him. Parang nararamdaman niya ang pagtitig ko kaya't madilim ang mga mata niya kong nilingon. Mabilis ako napakurap at napaiwas ang tingin. I could feel my heart beating so fast. Magkahalong kaba at sakit na parang gusto ko nang tumakbo paalis sa lugar na to. After a couple of minutes, I turned to his direction again, and this time I caught him staring at me. Napahawak ako sa braso ni Miles dahil sa taranta at sa kaba. Nanlalamig ka, sabi niya sabay napabuga ako ng hangin. I am not comfortable, I said. Huh? I shook my head and tried not to look back at Wilson again. Higit ang pagkasalamat ko nang ayain ako ni Miles na pumunta na sa hotel kung saan kami nag-ayos kanina kasi doon din gaganapin ang reception. I was silent even when my friends were so loud. Kanina pa ako nagpapahayag na mauuna na ako sa pag-uwi dahil di ko kayang matagalan ng presensya ni Wilson. Pero pinipigilan nila ako at doble-doble pa ang mahawak sa akin kaya wala talaga akong kawala. Ang daming bachelors. Bulong ng isang babae na kasama namin. Kagad ko namang tinignan ang tinuro niya. And I don't know how to react when I saw Wilson in that group of men. Bachelors? He is getting married, right? Who's the hottest? Tanong ng isa. Inintay ko ang magiging sagot nila sa tanong na iyon habang nakatingin sa banda nila Wilson. They seem serious while talking about something. They're all hot but I'll go with the Thompson? Sagot ng isa kaya't napanunok ako at agaran ng uminom ng tubig. Napangisi si Miles at may sasabihin pa siya dapat pero nagsalita ng host kaya't lahat kami napatingin na sa harap. Eliza is wearing a different gown right now. The slideshow of their pictures were shown so I watched it clearly. They are sweet. Yumuko ako matapos yon saka napatingin sa phone ko para malaman ang oras. Di naman ako gagabihin kasi maagang natapos ang kasal. Hindi ko alam dito sa reception pero mauuna na lang ako magpaalam mamaya. The short messages from their family started and after that, the foods were served. My colleagues and I talked about some random things. Kinamusta nila ako at ingat na ingat naman ako sa pagsagot. But I honestly answered their questions, though it's limited. You should find a boyfriend, Ivana. Naunahan ka na ni Eliza. Nawalan na ba ng karisma? Tanong ng malapit kong kaibigan, kaya napangawi ako. Alam mong hindi ako nagbo-boyfriend ng kung sino-sino. Sagot ko naman, yeah. Pero naman ka pa rin naman, Bars. Let's party again. I missed our hangouts. Masyado na tayong tumatanda. Sabi pa niya kaya't natawa na lang ako bago umiling. I've changed. Ni hindi na muli ako nakatapak sa bar. Matapos kumain, muling nagpatuloy ang program. It's time to throw the bouquet. Yumuko ako para hindi ako maisama ng mga kasamahan namin pero hinila nila ako. No, I don't want to. Sabi ko pero nahila na nila ako hanggang sa gitna. Come on, Ivana. Don't be so KJ. Hindi yan ang kilala naming Ivana. Sabi pa nila kaya wala ako nagawa kundi tumayo na lang sa pinakalikod ng kumpol na mga kababaihan para hindi ako ang makasalo ng bouquet. Humalokip-kip ako at saka bahagyang nilibot ang tingin sa venue. Pero ang likot ng mga mata ko kasi napunta yun sa direksyon kung nasan sila Wilson. This time they were all standing at the back. May hawak na mga champagne at nag-uusap-usap. I immediately found Wilson. Nakatingin siya sa isang lalaki pero bigla siyang napalingon sa akin kaya agaran akong umiwas ang tingin. And because of that foolish move, my heart beat so wild. 1, 2, 3! Sigaw ng host kaya't bumaling ako sa bouquet. Nanlaki ang mata ko dahil sa akin talaga ito pupunta. Mabilis ako umatras kaya't imbes na akong makasalo ay isang babaeng nakasalo ng nasa harapan ko. It's yours sana, Ivana! Sanabi ng mga kaibigan ko. No way, I said. Tumawa ko ng mahina at saka bumalik sa upuan ko. And this time the guys were cold. Wilson won't join because he is getting married, right? But he was pulled by someone and he joined with them. Lahat ng kababaihan napatayo para lumapit doon. Ako naman nanatili lang nakaupo pero nakatingin din doon. At di gaya ng nasa amin kaninang binato ang bouquet, ngayon ang nakasalo ng bouquet ang pumili. The host asked the guys about their favorite foods and anything.
and the lady will pick according to that. Guy number 3, what's your favorite food? Then the host asked Wilson. Napaisip ako doon, ano nga ang paborito niya? I like anything, he said, and the crowd shouted. Tahong yata ang paborito ni guy number 3, sabi ng host sabay tawa, kaya nalukot ang mukha ko. I thought you're getting married, Wilson. If I were your fiancé, I won't let you cooperate in that kind of game. Or maybe Christine is cool. She lets him do whatever he wants. The game goes on and the majority of the choices is Wilson. I am sure the woman knows his voice, so she keeps on picking him up. And finally, guy number 3 wins, the host announced. Biglang nanayong lalamunan ko na makitang inabot ng groom ang garter kay Wilson. Wilson smirked and he grabbed it. Nanatili ang tingin ko sa garter na hawak niya at ilang sandali pa. Pinili kong tumayo para mas makita mga nangyayari ng malinaw kasi marami silang nakatayo sa harapan. Ang swerte niya, dinig kong sabi ng iba. Wilson slightly kneeled because he's going to put the garter on the girl's legs using his lips. The crowd cheered. Bigla ako nakaramdam ng kakaibang sakit sa dibdib ko habang nakatingin sa mga nangyayari. I stared at Wilson and I hoped silently that he won't do that chip thing. But it seems like he is determined to do it. Ngiti-ngiti naman ang babae. Bago niya ilagay ang garter sa legs ng babae, bigla siyang nagangat ng tingin. Sinuyod niya ang mga tao hanggang sa huminto ang mga mata niya sa akin. I swallowed hard before avoiding his gaze. Mabilis din akong bumalik sa pagkakaupo at napayuko na lamang. And after that, I heard a strong cheer from everyone. Senyales na nagawa ng hinihintay ng lahat. After that, the host called for newlywed to dance. May iba ring nakasayaw at lahat ng kasama ko nakahilo doon, kaya't mag-isa ko naiwan. Pinili kong tumayo para sa likod na lang pumesto. Kumuha ko ng wine at tumalokip-kip habang pinapanood ang mga nagsasayaw sa gitna. Hi miss, wanna dance? Mabilis kong nalingon ang lalaki. He is not familiar but he looks good. Sasagutin ko na sana siya kaso may naunang nagsalita kaysa sa akin. Have you seen your son yesterday? Tanong ni Wilson na hindi ko nakita kanina. Kung kanina kinakabahan at natataranta ako sa presensya niya, ngayon naman naiinis na ako. The guy who approached me first left. Yes. Mahinang sagot ko kay Wilson sabay inom at tingin sa mga nagsasayaw. So, are you with someone? Mahinang sambit ni Wilson kaya't napanunok ako. Gustuhin ko man sagutin siya na mali ang iniisip niya. Pinili ko na lang manahimik. Pinanood ko lang ang mga nagsasayaw. Ilang taon na ang anak mo? Tanong niya ulit kaya tila may bumara sa lalamunan ko. I can't answer that dahil kapag nalaman niya ang edad ni Trevor ay may maiisip siya. I left him 5 years ago and my son is 4 years old. Of course he will know that. You don't have to know. Sabi ko sabay lakad paalis doon pero naramdaman ko na sumunod si Wilson. Lalo kong binilisan ang paglalakad pero hindi pa ako tuloy nakakalabas. Hinablot niya ang braso ko kaya't sapilitan akong tumigil at napalingon sa kanya. This time I could see danger in his face. Ano ba? Malakas ang pagkakasabi ko at wala na. Ang makakarinig kasi malapit na kami sa entrance itong hall at busy ang lahat sa panonood ng mga nagsasayaw. You forgot that you've done something bad to me, he said with his gritted teeth, so tears suddenly built up inside my eyes. Wilson, let me go. I need to go home, I said while controlling my tears not to fall. Alright, go home to your family now. Belated congratulations. Sarkasikong sambit niya at saka ako pinakawalan. Matapos niya ako pakawalan, naglakad si Wilson paalis pero di na siya bumalik pa sa loob. Tuloy-tuloy siya naglakad papalabas habang ako'y naiwang tulala at nanghihina. I watched him leave and when he disappeared from my sight, my tears immediately fell like a rain. Anong ibig niyang sabihin? Yun ba ang galit niya? Siya rin naman ikakasal na. What happened before was history. I left him when he's willing to face everything for us. Iniwan ko siya kahit walang matibay na dahilan. And now that he's getting married, I'm trying to swallow everything. I would even congratulate them. I would be happy for them. Nang mahimasmasan, mabilis kong pinunasan ang mga luha ko. Tsaka dali-dali ako lumabas ng hotel. Pumara ako ng taxi at doon biglang lumabas ang hagulhol na ayaw kong pakawalan pero di ko na kaya pang pigilan. Na-traffic sa daan at patuloy ako sa pag-iyak kaya't nababahala na ang driver. Okay lang po ba kayo ma'am? Nag-aaral lang tanong nito sa akin. Tayong tango lang ang naisagot ko. Naninikip ang dibdib ko at hirap akong huminga. That simple conversation hurts me a lot. Paano pa kaya kapag sinumbat niya na sa akin ang lahat?
Nakatulong ang traffic sa pagpapakalma ko sa sarili ko, kaya't na makarating ako sa labas ng apartment. It is a condo type apartment and the hallway is empty, so I breathed hard a lot of times. At bago ako pumasok, nag-message ako kay Eliza na nauna na akong umuwi. Dahan-dahan akong pumasok sa loob at kagad kong nakita si Ali at Aaron na kumakain ng chocolates. Mommy! I cannot help but hug my son so tightly. Nagkita kayo ni Wilson, ate? Ali asked and I guessed she already knew the answer. Mommy, Aunt Ali and I played a lot. We should have brought my toys here. We must buy tomorrow, Mommy. My son said because of that, my pain suddenly vanished. Aaron, we will go back to Turkey next week. Sabi ko kaya't biglang tumayo si Ali. Next week? What? Ate, you won't eat Aaron meat? Ali, I don't know. Kaagad kong putol sa sasabihin niya, kaya't napabuntong hininga na lamang siya. I respect you, ate, but please. Sabi niya kaya't napapikit ako at muling yumakap kay Aaron. Ali did not like what she heard, so she excused herself. Nagpaalam siya sa akin pati kay Aaron kaya't pinasalamatan ko siya. Sabi niya at babalik siya sa sunod pero mukhang gusto ko nang umuwi kinabukasan. Now I want to escape again. Mommy, will you be mad if I told you that Aunt Ali told me a lot about my dad? Aaron asked, so I sighed. What did she tell you? I asked and he shook his head. Muli ako napabuntong hininga. Aaron? I said and he pouted before rolling his eyes in a manly way. I just know that his name is Wilson. I am Wilson too. He said so I wet my lips before swallowing hard. Aaron, we'll go back to Turkey tomorrow. Sabi ko kaya't biglang nanlaki ang mata niya. That sudden? I nod. Eliza's wedding is done. Wala nang iba pang dahilan para manatili kami dito. Our home is in Turkey. Can you just stay here for another day? Di ako nakasagot kaagad sa narinig. Why? I asked and this time he avoided my gaze like he's trying to hide something. Nabasag sa maliit na pirasong puso ko nang makita ang sakit sa mukha ng anak ko. Nasaktan siya pero pilit niyang tinatago. Can I see my dad? A simple wave would do, Mom. Please? He sounds like he's begging. Namasa ang mga mata ko dahil sa sakit. Nakakatawa na gusto kong ilayo ang anak ko sa mga makakasakit sa kanya pero ako mismo ang gumagawa ng paraan para masaktan siya. Aaron? Please, Mom. Can I see him? After that, we can go back to Turkey. He said, so I looked up to stop my tears from falling. I wanted to slap myself for being a mother. At sa tingin ko, tamang nakakasakit sa anak ko. But Aaron, after that, I won't ask for anything again. Anong gagawin ko? Paano ko tutuparin ang hiling ng anak ko? He's hurting. We're both hurting. Mas masasaktan lamang siya kapag nagtagal pa kami rito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.